Dahil sa pag-urong ni Baby at dahil sa nakausli kong ulo ay bigla na lamang nagtama ang paningin namin ni Tita Elizabeth. Parehong nanlaki ang mga mata naming dalawa. Subalit napalitan kaagad ng matinding galit ang reaksyon niya. Para sa babaeng yan! Tinuro niya ako, mas tumaas ang boses niya. Hindi ko na alam bakit kayo ni Raquel obsessed sa babaeng yan. Hindi ba tangaliwa na yung asawa mo nun? Ano ba't binabalik-balikan mo yan dito? Mother, bakit ba nagdadala ka pa ng kahiyan sa pamilyang to? Walang habas sa pinaghahampas ng matandang babae si Zack dala ng galit, na siya namang inawat ng mga gwardya ni Zack. Bitawan niyo ako sabi! Mga walang hiya! Zack, tell them to stop grabbing me or I will sue them all. You're the one who needs to stop pestering me. My business is none of your business. I'm your mother. Stepmother, he said firmly. My real mother died many years ago. Isn't that how you get to be the matriarch of Saavedra? How dare you? Bumalatay ang gulat sa mukha nito. Instead of disturbing us here, why don't you just take care of father's grave or attend to his affairs on his behalf? Huwag mo akong mautos-utusan sa dapat kong gawin. Wala akong ibang ginawa kundi ang magluksa sa pagkamatay ng ama mo, na hindi sana mangyayari kung hindi ka naging pabaya dahil lang sa kakahabol sa malandi mong asawa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tito Ross is dead? Hindi ako makapaniwala sa narinig. Hindi maganda ang relasyon namin ni Tita Elizabeth sa maraming kadahilanan. Subalit agad namang binigay ni Tito Ross ang basbas niya sa kasal namin noon ni Zack. Kahit na tuwing may okasyon ko lang siya nakikita, nararamdaman kong itinuturing na niya ako noong isa sa mga Saavedra. At ilang beses pa nga kaming nag-usap tungkol sa magiging anak namin ni Zack. He wanted to see an heir of Zack before he died. He told me once. Why did he die? Your wrong decision started when you married the nameless actress. Hindi ako tatayo lang sa tabi at hahayaan kayo magsama ng malas na babaeng yan. Taas noong banta ni Tita Elizabeth kay Zack. Do what you must. You and Raquel are exactly alike. Di ba talaga kayo tunay na mag-ina? Is Raquel really adopted o pinalabas niyo lang? Naroon pa rin ang pagiging sarkastiko ni Zack. Kumalma naman ang matandang babae. I raised Raquel as my own daughter. Whether you suspect she is adopted or not. Proud akong anak siya. You, on the other hand, are the same as Eliza. You risk your own limits. What happened in the end, ha? Pathetic. Naikuyom ko ang aking kamao. Alam kong may tensyon sa pagitan nilang dalawa, pero hindi ko alam na ganito pala kalala. How come I never get to know the Saavedra family when I'm still married to Zack? 26, 27. Habang pinapanood ni Zack na lumalangoy sa ilang metrong swimming pool ng pabalik-balik, paulit-ulit ng walang hinto-hinto o ahon-ahon, ay parang ako na ang mauubusan ng hininga. Nakaka-30 laps na siya, nag-e-ensayo yata siya para maging fishing boat o ano. Sa kung anong dahilan ay hindi ko na rin siya nakikitang nagtatrabaho, kundi ay palagi siya nakatambay dito sa mansyon. Paminsan-minsan lamang siya umaalis kasama ang kanang kamay niya si Ramil. Sa kung anong dahilan ay hindi ako komportable, habang lumalangoy siya ng walang kasawaan. Nilalabanan niya ang lakas ng puwersa ng pag-alo ng tubig. Para niyang isinasabay sa hampas nito ang nararamdaman niya dahil ba sa pambubulabog ni Tita Elizabeth kaninang umaga? 43, 44, 45. Kinagat ko ang ibaba kong labi. Zack. Mas nilakasan ko ang aking boses upang marinig niya. Zack! Balak yata niya magpakalunod. Well, pwede naman niyang gawin yon, pero wag lang sa harapan ko at baka bangungutin pa ako habang buhay. Ano ba naman yan? Ngunot na ang mukha ko. Baka mamaya ako pa masisi kapag napano tong lalaking to. Pinitawan ko ang towel niya at nilagay iyon sa kalapit na lounger. Saka bahagyang nag-squat sa pinakadulo ng pool para mas marinig niya ang sigaw ko. Zack! Umahon ka dyan! Ano bang gusto mong mangyari? Maging athlete? Zack! Lagpas 60 laps na ang ginagawa niya. Nakakamangha na habang tumatagal ay mas pabilis siya ng pabilis. Ani mo'y hindi napapagod. Ikaw, araruhin ng lalaking may ganyang pisikal na pangangatawan, ewan ko na lang. Naaalala ko tuloy ang mga panahong hindi ako makalakad ng maayos. Nag-init ang pisngi ko. Buisit, bahala ka na nga dyan. Tatawagin ko na si Panying.
Nang tumalikod ako at akmang magmamarcha papalayo ay narinig ko ang bigla ang pagkalma ng kaninang maingay na hampas ng tubig. Oh, tapos ka na? Saka ko siya nilingon. Zach? Nagsalubong ang kilay ko nang makitang nagpalutang-lutang ang katawan niya sa ilalim ng tubig. Hindi na siya gumagalaw. Ano to? Nalunod na ba siya? Is this really happening? Impossible. Umahon ka na nga dyan. Muli kong kinuha ang tuwalya niya at muling dumikit sa dulo ng pool para ilatag iyon sa kanya habang nananatili siyang nagpapanggap na nalunod. Kung alam ko lang na sa pagkalunod ka lang pala mamamatay, edi sana pala tinangka kitang ihulog sa barko noon. Sarkastiko pang saad. Nakakapanghinayang, Mabilis na nabasa ang kasuotan ko maging ang kabuuan ko nang hilahin niya ang kamay ko sa loob ng swimming pool. Dahil hindi ako marunong lumangoy ay kaagad akong sumampas sa kanya na parang isang unggoy, dahilan upang dumikit sa balat ko ang malamig at basa niyang katawan. Gusto ko sana siyang paghahampasin dala ng pagkabigla sa ginawa niya pero pinahahalagahan ko pa ang buhay ko, kaya nawala na lamang ako ng imik habang nakikipagtitigan sa kanya. Are you worried about me? Naroon ang pagiging matamlay sa mga mata niya. Napalunok ako bago tumango ng 2 beses saka nag-iwas ng tingin. You stink as an actress. You can do better than that. Say your word. Muli ko siyang tinignan at pilit ang umiti. Nag-aalala ako sa'yo. How cringe. Mapakla siyang tumawa. Why are you disrupting me anyway? Napalabi naman ako. Ako yung mapapasama kapag nalunod ka. Sa ating dalawa. Ikaw tong malulunod. Don't ever stand at edge of the swimming pool. Alam mo ba kung gaano kalalim to? Hindi. Kaagad akong nagpanik nang biglaan niya akong itulak papalayo sa kanya dahilan upang lumubog ako sa tubig. Nahugot ko ang aking hininga, agad na naghanap ng makakapitan habang pilit na inaahon ng aking ulo, subalit mas lalo na akong lumulubog. Zach, you bastard! Subalit bago pa ako tuluyang nakainom ng tubig ay may humila na sa kamay ko pataas saka ako niyakap. Zach, ba't mo naman ginawa yun? Nahampas ko siya sa dibdib ng 1 beses. Ang pagkainis ay nakapinta na sa aking mukha, ngunit para lang iyong biro sa kanya at nagawa pang tumawa. Now you know how deep this pool is. Kailangan ba talaga yung i-demonstrate sa akin? Nanginig ako sa lamig nang umihip ang malakas na hangin. Malalim na rin ang gabi kong kaya't ganito na lang din kalamig ang tubig. Nanginginig na ang labi ko. Hindi ka pa patapos? Mauna na ako umahon. Kontraryo sa akala kong hahayaan niya ako, ay mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Stay for a moment. I can warm you up later if you're feeling cold. Napaintag ako sa sinabi niya. Hindi naman ako pumalag at hinayaan na lamang siya. Nanaig ang katahimikan habang pilit niyang isinusubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Habang ang mga braso ko ay nakapulupot sa kanyang leeg at ang sa kanya ay nasa aking bewang. Ang mga hita ko naman ay nakapulupot sa kanyang bewang sa takot na baka malunod. Tumagal kami sa ganoong posisyon ng halos ilang minuto. Pakiramdam ko ngayon nakatulog na siya sa aking leeg. Binasag ko ang katahimikan. I didn't know Tito Ross was dead. How would you know? He left until last year, didn't you? Nakiliti pa ako sa pagsasalita niya dahil ang labi niya ay nakadikit sa balat ko. So, last year lang siya namatay? Nanlumo ako. Bakit? Matagal siyang hindi nagsalita bago tumugon. Let's just say, his health fluctuates a lot. Hindi ba siya naagapan agad? No. His condition worsened suddenly, without our knowledge. Hindi rin naman siya nagsasabi na may iniindan siya. I'm sorry. Alam kong malapit ang loob ni Zach sa ama niya at ito lang ang itinuturing niya na pamilya. Kahit na malaki ang tampo niya rito. Noong teenager pa lamang siya ay namatay ng biological mom niya na si Tita Eliza at hindi niya matanggap na nag-asawa agad si Tito Ross. Ang masaklap pa ay pinalit ay ang kapatid ng mama niya at kanyang tita na si Tita Elizabeth. Hindi naglaon, nag-ampun pa si Tito Ross ng isang batang babae na si Raquel. Dahil lang sa hindi sila magkaanak ni Tita Elizabeth. Para bang nawala ng posisyon sa kanilang pamilya si Zach. Animoy siya pa ang nakikipamilya ng may pamilya. Kung kaya't nagsimula siya magsarili hanggang sa tuluyang nagkalayo ang loob nila ni Tito Ross.
Nalaman ko yung lahat dahil nakakwentuhan ko si Panying noong maayos pa kaming dalawa. Actually, bukas ang death anniversary niya. Muling pagsasalita ni Zack. Natigilan ako at napakurap-kurap. Eh di dumalo ka. After all, daddy mo pa rin siya. He breathed heavily on my neck. Magtatampo yun kapag hindi ka bumisita at saka kinagat ko ang ibaba kong labi. Pwede ba akong sumama? No. Walang pag-aalinlangan niyang tugon. Napaikot ako ng mga mata sa kanapabuntong hininga. Sige na, hindi naman ako tatakas. I already promised I won't do something with him. Gusto ko lang magbigay ng respeto sa kanya after all. Legal pa tayong kasaling, di ba? He's still my father-in-law. May maganda naman kaming relasyon ni Tito Ross kahit na papano. Ayaw kong isipin niyang napakawalang kwenta kong tao at baka multuhin pa ako. If you perform well tonight, I might let you come along then. Condition pa ni Zack. Grabe ka naman. Magpaawat ka naman. Mabilis niya akong hinalikan at binitawan. Hold your breath, Audrey. Kinabukasan ay maaga akong gumising upang gumaya. Hindi ko sinuot ang karaniwang maid dress ko kundi binigyan ako ng panibagong puting dress ni Zack pang alis. Matagal na akong nagtataka kung bakit puro puting dress lang ang ibinibigay niya sa akin. Simula sa pantulog, pambahay, hanggang sa pang-alis ay puro puting dress. I think it's his fetish. Aba, bakit ako suot ng ganyan si Audrey? Anong... Tinignan ko ang mga maid sa aking likuran habang nakatayo ako sa pintuan ng mansyon. Sila itong mga nag-uusap-usap sa kusina kahapon. Halo-halong emosyon sa kanilang mga mata. Pagtataka, pagkahanga at pangamba. Magiging senyorita na kaya natin siya ulit? Ani ng isa. Hoy, hindi no, imposible, hindi ako papayag. Magre-resign ako kapag nangyari yon. Mabilis na nagbago ang mga reaksyon nila at tinitigan ako ng masama. Inismiran ko naman sila at pinitik pa ang buhok ko sa aking harapan patungo sa likod saka sila inikutan ng mga mata. Aba, ang yabang talaga. Nagsuot lang ng mamahalin, akala mo na kung sino. Hindi ko maiwasan ang pagtaas ng sulok ng labi ko. Hindi na rin yata mababago ang personalidad ko kahit pa ilang beses tapakan ng pagkatao ko ng kung sino-sino. Maging ako ay paminsan-minsan nagugulat sa sarili ko kung bakit may pagkakataong nagmamataas ako at hindi pumapayag na api-apihin lang. Masyado yata akong nahubog sa mga teleserye bilang artista noon, kung saan ginagampanan ko ang pagiging kontrabida o hindi naman kaya'y palabang bida. Natigil lamang ang mga komento sa akin ng mga maid na iyon nang makita namin si Zack na bumababa sa hagdanan. Simpleng polong itim at pantalon lamang ang suot niya pero napakalakas ng dating niya. Animoy modelo o artista. Isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit sa akin ng mga katulong na babae ay dahil palaging nasa akin lamang ang tuon niya at sila'y hindi pinapansin. Hindi naman ako manhid para hindi maramdamang malaki ang pagkahanga nila kay Zack. Paniguradong magpapakama sila kapag pinansin sila ng lalaking yon. Ngayon pa lang ay tumutulo na mga laway nila sa pagkakanganga habang pinagmamasdan siya. It suits you. Bungad niya sa akin nang tuluyan siya makalapit sa gawi ko. Ang mga mata niya ay nagpapabalik-balik sa suot at mukha ko. Salamat. Casual kong tugon saka nag-iwas ng paningin. Let's go. Nagpauna siyang maglakad. Narinig ko pa ang mga pagsinghap ng hangin ng mga babae sa likuran, hindi makapaniwala. Bago ako tuluyang sumunod kay Zack, hindi naman ako basta na lang pinayagan ni Zack sumama sa kanya, no? Pinaghirapan ko to kagabi. Get inside the car. Nagpusa siyang buksan ng pintuan ng kotse, pinapasok ako. Napalunok ako saka umupo sa backseat ng kanyang sasakyan. Him being a gentleman sometimes didn't change at all. Simula nang tumakas ako ng gabing yon, talagang nabago ng kaunti ang trato niya sa akin. Hindi mainitin ang ulo niya o nagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Tinatrato niya ako ng disente sa paraan na hindi ko masasabing kapareho noong kinasal kami o noong binalik niya ako dito. Kung tatakas ba ako ulit, magbabago pa siya? Napailing-iling ako at binuraan tukso sa aking isipan. Baka sa akin na tumutok ang baril kapag tumakas na naman ako. What are you doing? Kunatoon niyang tanong sa akin nang makaupo siya sa tabi ko, muli akong umiling. Wala. Sit closer to me. Tinapik niya ang kanyang gilid.
Hindi ko talaga siya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Dahil ba nangako na ako na susundin ko na lahat ng iuutos niya? Umupo ako ng mas malapit sa tabi niya. Kulang na lang ay kumandong na ako. Pasensya na sir, nahuli ako ng gising. Pumasok si Kuya Pierre sa loob ng sasakyan at naupo sa driver's seat. Bahagya pang nanlaki ang mga mata niya sa gulat na makita ako doon mula sa front mirror ng sasakyan. Magandang umaga ho, Miss Audrey. Magalang at sincero niyang bati sa akin. Ngumiti ako ng matamis. Magandang umaga rin po, Kuya Pierre. Siya itong personal driver ni Zach na nagiging personal driver ko na rin noon. Malaki ang naitulong niya sa akin at mukhang walang galit sa mga mata niya habang tinitignan ako. Start driving. Malamig na utos ni Zach sa aking tabi. Natauhan ako nang tinuhan niya ang kamay ko at iniligay iyon sa kanyang hita at saka mahigpit na hinawakan. Binalingan ko ang mukha niya na ngayon ay madilim na nakatingin sa likod ni Kuya Pierre, habang binubuhay naman ng inosenteng matandang lalaki ang makina bago simulang imaneho ang sasakyan. Zach is so weird. Mukhang naramdaman niyang tinititigan siya at agad niyang binawi ang tingin kay Kuya Pierre para hulihin ang mga mata ko. Ganon na lang ang gulat ko nang bigla niya akong halikan sa labi. Wala sa sarili ako napaiwas at nahampas siya. Nakakahiyang tunog ng aming halikang umingay sa loob. Zach! Bahagya ko siyang tinulak. Nang mapagtagumpayan ay makahulugan ko siyang tinignan. Nakakahiya kay Kuya Pierre. Subalit wala lang yun sa kanya at mas hinigit pa ang katawan ko papalapit sa kanya. Don't ever leave on my side once we get there, alright? Oo na. Pasimple kong tinignan si Kuya Pierre habang mula sa itaas na salamin. Naroon ang nanunuksong ngiti sa mga labi niya at ngingiti-ngiting nagmamaneho. Naalala ko tuloy ang mga sandali noon na botong-boto siya sa aming dalawa ni Zach. Puro mabubuting side lang ni Zach ang ikinukwento niya sa akin. Kadalasan pa doon ay kasinungalingan. Kesyo na-miss ako ng boss niya, importante ako dito at walang ibang babae si Zach, bunch of bullshit that I still refuse to believe. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi na nangulit pa si Zach sa akin sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating kami sa sementeryo, kung saan nakalibing si Tito Ross. Hold my hand. Agad kong kinapitan ng kamay ni Zach ayon sa utos niya. Sinasabayan ko lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating namin ang lugar kung saan may nakatayong gusali. Pumasok kami sa loob niyon at naroon ang puntod ng kanyang ama. Nakakahanga na hindi lamang basta-basta sa lupa matatagpuan ang puntod niya, kundi tinayuan ng isang mamahaling bahay na puno pa ng kumikintab na mga disenyo ang loob. Dito pa lang ay masasabi mo ng napakayaman ang nagmamay-ari nito. Matagal kaming tumayo ni Zach sa harapan nun nang walang imik. Roswell Saavedra. I still can't believe he died, just because of his health conditions. Huminga ako ng malalim. The last time I remember, malakas ang pangangatawan niya. His hair is not even all gray for this to happen. You thought so too? Walang emosyon na tanong niya. Oo, ikaw ba? Of course. Matagal mamatay ang masamang damo. It's quite unbelievable for him to just die. But still, napakamot ako sa aking noo. I understand it's not easy for you to accept this. Mas naging seryoso ang tono niya. If I told you that my stepmother and Raquel cannot be trusted, would you believe me? Natigilan ako sa sinabi niya at may magkasalubong na kilay na tumingala sa kanya. Alam ko ang pinanggagalingan niya tungkol kay Tita Elizabeth. Dahil sino nga namang anak ang basta na lang makakapayag na palitan ng kanilang ina ng kanilang tita. His mother and Tita Elizabeth are sisters. That's just plainly disrespectful. Okay na akong sabihan niya na huwag pagkatiwalaan ng ganoong klase ng babae. Pero hindi ang tulad ni Raquel, na naging mabait sa akin at makailang beses akong tinulungan sa mga panahong walang-wala ako. That's what I thought. Usal niya nang hindi ako tumugon. Boss, napalingon ako sa likuran kung saan maingay na pumasok si Ramil, kasama ang ibang mga tauhang lalaki ni Zach. Lahat sila ay may daladalang pang-alay. Go, place the flowers over here. Utos pa ni Zach. Light up the candles and make sure to clean those areas before you serve the food. Yes, boss. Noted, boss. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa amin.